Sige. So eto na po kayo pong tatlo. So feel free po na i-record po nga po to yung meet na to. So to start po naman nga, I would mention a couple of things po habang nagpe-present po kami. Feel free po na magtanong anytime po sa presentation. Tapos po, tawag dito? Of course, pwede magtanong po sa PM afterwards ng meeting. And of course, para po makuha na yung files is kailangan po munang bayaran kami. So, ayun lang naman po yun. So, to begin with po is i-discuss ko po muna is yung HVAC system followed po sa FDAS, finally sa lighting/occupancy system. So, ayun po yung order. So, sige, simulan na po natin ang excuse me. Sisimulan na po natin yung system basically sa HVAC. So, ayun, I hope naman po na either nag-record po kayo or nagtitake po kayo ng notes dito. So, okay. Ayan po. Ayan. So, ito po yung ating HVAC na system po. Ayun. Ayan, sige. I think kita naman. So, this part po FDAS, whoops. HVAC pala. Ayan. Ayan. Ito po represents po yung ating SCADA. So, kapag kayo po yung magde-demonstrate, usually po, magiging, kung saan po kayo nakatingin basically, dito yon. So, very self-explanatory naman po siya. So, yung una is yung occupancy control. Yung sa occupancy control, ito po, pwede po siya mag-determine kung ilang tao ang nasa room. So, it can be from 0 to 15. Ganyan. Kaya lang kung gusto nyo mas marami, pwede naman po kayo pumunta rito sa simulated system. Kunwari, I want more people sa room 1, for example. So, double-click po ito. Then, kahit anong value po, ilalagay nyo po dyan. So, kunwari 10. Pag pinas yung apply, ayun na yung magiging simulated value of the number of people. Ayan. Okay. Dito naman po sa basketball court, ang ginawa po namin dito is hinati po siya for the left side tsaka yung sa right side. Tapos ang total po niya is 50-50. Of course naman nga, same pa rin nga naman po if you want to add more, to double click lang po dito, sabihin natin 100 each side, 100, apply, 100, apply. So, ganun kasimple lang po yun. Okay. So, you may notice na wala po yung ambient temperature dito. Ang ginawa na lang kasi po is default na lang po siya na 30. And if you want to set po na isa-isa, same procedure po, magda-double click na lang po kayo dito, tapos ilalagay nyo po in degrees Celsius kung anong gusto nyo pong temperature. So, ganyan. Ang desired temperature naman po, na-explain ko na before, but this is the desired na temperature kung ano yung gustong anong gustong temperature ng ating HVAC. So, ang lowest sinet ko as 16 kasi ang tendency nga po naman ng mga AC is hanggang 16 lang po siya talaga, then ang maximum is 30. Of course naman, kung gusto niyo pong mas mataas ang desired temperature, then dito po, pwede po. Ayan. So, ayan, basically, ito na yung ating system. Ang nasa ilalim naman po rito is outputs po. So, kada room po, meron po siyang sariling scope po, which is naka-output siya rito. However, kung gusto nyo po magkaroon ng figure, kunwari, gagamitin, i-upload nyo po, tapos kailangan nyo po ng mismong file sa, tawag dito, sa, document, for example, then, let me just present yung whole screen na. Ang gagawin nyo po is, double click nyo po yung scope, tapos kapag nag-load na po yan, i-size nyo lang po yung data, tapos pwede nyo pong i-print to figure. Pag prinas nyo po yun, may print to figure. Although, I think, naglag lang siya. Dapat kasi magkakaroon ng yan.
magkakaroon ng ganito. And in this case, pwede nyo na siyang i-resize, ibahin, lagyan ng legend, so on and so forth, gamit ng sa format dito. Sa figure din, pwede ka mag-add ng subtitle. For example, sabihin natin room 1, temp. Something like that. Nandito lang po siya lahat. Ayan. Ayun yun. Tapos after that, pwede nyo po i-press tong button na to which says copy figure. Pag press nyo po yan, nakaka-copy na po siya yung picture. So ang kailangan nyo na lang po is i-copy paste po yung figure na yun. Tapos ipapasok sa document. So kung kailangan nyo po ng formal na graphs, then I would recommend na dito po kayo kumuha by double-clicking here. Alright. Sige. So ngayon, isi-simulate natin ng sandali lang. Focus lang tayo siguro sa room 1. Although same po sila sa lahat. So press nyo lang po yung run button dito. Tapos wait for a while po nga. Since several po siya na systems, 6 na systems, magko-compile po siya, which is nandito sa ilalim. Let's give it some time. Ko-compile lang po siya. It's really slow. So kung magsisimulate po kayo, I would recommend na kung sino po sa inyo yung pinakamaganda or pinakamalakas na PC, then sila po yung magsisimulate kasi this is sadyang ganito talaga po. Kung anong gimuan kapag parang one temperature po kayo nakikita. Sure. Oh, wait lang. Yes po. Ay, okay. Kala ko may nagtanong. Si Bren lang pala yan. Anyway, as you can see, hindi pa ang temperature sa simula. Pag nag-pause, makikita. Kaya lang, if you want, habang nag-run ng simulation, i-click nyo po itong trill na icon na to, tapos press nyo po ito. Mag-auto size siya. So, napapansin nyo po na yung temperature natin sa room 1 is nataas po siya. Nataas po siya kasi pag tinignan po natin ang ating input po rito, po siya. Wala pong occupant po rito. Room 1, wala pong occupant. So, anong gagawin naman natin? What if may pumasok na tao? Yan. So, please ignore na po yung spike na yon. Sandali lang naman po yung spike na yun. That's the PID working or yung HVAC. So as you can see, na-detect na niya na may tao, tapos nababa na siya. Tapos ang desired temperature natin is 18 degrees. So dapat at this line, sa 18 degrees line na to, which is ito, 18 degrees Celsius line, is babagal na po siya as mag-a-arrive na siya doon. Ayan, it's po talaga, slow. So talaga po siyang simulation. But you can see naman po na it's getting closer po sa 18.5. So, ayan. Nataas na po siya. Ayan. Nataas. Tapos slowly mag-reach siya sa 18.5. Ganyan. Ayun naman po yung usage nun. Here's the entire graph pag tinitingnan ninyo. Tapos kapag dito, yan, mag-reach na siya ng 18 degrees Celsius. And as nag-reach na siya ng 18 degrees Celsius, na siya. Stabilize na siya. Ayan. Yan na yung kanyang pinaka-stable. Tapos, that will be a straight line until mawala ulit yung tao. And I think po kapag nawala ng tao, magsa-spike po siya. Ayan. Magsa-spike po siya to 24 degrees. The reason kung bakit ganyan is because accelerated po yung time, which is i-explain ko na lang po later on. So, essentially, yan. Ganyan po yung magiging graph ninyo. So, ngayon,
paano siya i-output as a figure. So, uulitin ko na lang yung tutorial. So, represent ko ulit ang entire na screen. So, sabihin natin, let's go to Word. Ayan. So, dito, so yan, you have your data sa room 1. So, pupunta po kayo dito, sa output dito. Ayan. Yan na yung graph. Kailangan lang palakihin yan. Tapos resize ko lang. Para makita lahat. Kunwari ito. Yan. Ayan na yung, kunwari, that's the waveform ng inyong simulation. Ngayon, press nyo po, print to figure. Tapos lalabas yung window na to. Ayan na yung graph din nyo. Tapos after nyan, kunwari, lagay natin, temp room 1, or any title that you want. Tapos, press nyo po ulit ang figure, tapos press nyo po to, copy figure. Tapos after nyan, pwede nyo po kayo mag-exit dito. Or kung gusto nyo po mag-modify, mag-stay po kayo dyan. So, kunwari, ipasok natin dito sa file na to. Hold on. Gagawa na lang palang bago, sorry. Yan. Copy-paste. Yan. So, that is yung graph. Ngayon, basically, ayun na lang po siya. Tapos, if you want po na light yung theme, pwede pong gawin nyo pong light theme. Although, naglalag ata sa akin because it's not changing po dito. Kaya lang kung light, para sa light theme, para hindi po black yung background. So, ganun. That's basically yung point po nun. Yan. So, yun. Pwede ka lang mag-copy-paste after doing those steps. Tapos, ayan. So, tapos na po tayo sa SCADA. May tanong po ba on the operation po noon? After nito po is magdi-discuss na po ako sa slightly technical na side na po. Oh. Sige, boss. I mean, pwede naman po siya, but kailangan pa po siyang i-model po ulit, which is given nga po sa schedule is medyo mapaparush na sa time. Kung ang pwede nyo na lang pong gawin, siguro, if you want po para ma-remedy po yan, is kayo na po manually magsiset ng ambient, ayun yung desired temperature. Pwede naman, otherwise naman, pwede naman pong i-automate, though magpapadagdag po kami ng kaunti because short notice na modification, I guess. Ayun po. Kaya lang, if you want naman po ano po? Yes, possible po siya. So, wait lang. I would show ko na lang po yung kung paano. So, para hindi na lang i-automate po yun. So, pwede naman po siya in the style na nito as it is. So, kunwari, ayan, kayo na po manually magsiset. So, kunwari, sabihin natin, sa 10 occupants, dapat 60 na. Di, ayun yung magiging procedure ninyo. Ibahin nyo na lang po to. Ganun na lang po. Tapos, isi-simulate nyo na lang po case by case. Ayun po yun. Tapos, usually, simulation times, ganito kalaki yung kanilang oras. May 500 seconds. Ganyan po. So, ayun. Pwede naman pong ganun. Sige. Mag-move on na po ako sa technical side po ng HVAC. So, ayun. Ano na lang po, take note na lang po. So, ito na po yung HVAC system mismo. Here is yung simulation. Each one po nito represents yung room tsaka yun sa basketball court. So, titingnan po natin kung ano nasa loob. Yan. So, ito po siya. Ito yung itsura ng ating simulation. So, mas mabuti siguro na magsisimula muna ako sa pinakagitna.
which is, ayun talaga yung ating system. So, wag muna natin isipin to, tsaka wag muna natin isipin ito. So, ito lang. Ito po ay isa pong heat transfer na block po. Ito po yung nag-represent po ng ating air conditioning unit. Ang ginagawa po ng air conditioning unit na to is nag-transfer po siya ng heat. So, ano ba po ang nangyayari pag nag-transfer ng heat? Essentially, siya po yung nagpapabago ng temperature. So, in this case, kapag positive po yung ating heat, adi tataas po yung temperature. Then, ibig sabihin po, pagtaas po ng temperature, excuse me, pagtaas po ng temperature, ibig sabihin mataas ang heat. Kailang AC yan. So, gusto natin lumamig siya. So, ang gagamitin natin is negative heat. So, ang ginagawa nito, nagbibigay siya ng negative heat sa ating system. Yung negative heat na yon is nagbababa ng temperature nito, yung thermal mass ng air, which is yung surroundings natin. Tapos yung surroundings na yon will be read dito po with the thermometer. Tapos yung thermometer naman po, ang laman lang naman po niyan is conversion lang po talaga. Yung constant na to po, if na ano po siya, pag napalaki po yung constant na yan, yung value na yan is ano po, 273.15. Kasi po, ang ating values po sa temperature is usually at Kelvin. So we need to convert it by turning it back to degrees. So ayun lang yun. So chine-check ng ano po, thermometer yung temperature ng hangin. So paano naman po yung sa room? So paano po natin sinisimulate ang room? So ito po yun, yung pagsisimulate ng room. Ito naman po, on the right side, nag-represent po ito ng ambient temperature. Yung ambient temperature, nakadepende po, first of all, yung sa ambient temperature mismo, and yun sa occupants. Mamaya ko po i-discuss yung function nito. So, dito muna po ulit tayo sa center. Ngayon, meron po tayo dito na dalawa pong processes basically. Isa pong convection at isa pong conduction. So, hold on lang po. Present ka ulit ang whole screen para makita. Whole screen na nga lang. Ayan. So, ito po yun, convection. So, yung convection, ayun po yung heat na nata-transfer from air to wall via, fluid transfer po. So, yes, fluid po ang air. Fluid po ang air of a kind, gas po siya. So, pwede po din, counted po rin yun for convection. Ang usually kasi naisip natin sa convection is yung, kunwari po, I believe yung sa, parang yung hot water po yung nagsisink tapos cold water is nataas. Correct me if I'm wrong, parang ganun po. Basically, ganun. So, basically, ayun po yung principle na ginagamit dito. So, titingnan natin yung input dito. So, grayed out siya kasi may simulation pa. Pero makikita nyo na yung area niya po is 143 meters per 123 meters squared. Galing po yan sa data ninyo po. Tapos I just used po yung heat transfer coefficient ng concrete. Kung gawa po sa ibang material po, yung inyong walls po, then pwede nyo pong ibahin tong heat transfer coefficient. I-search nyo na lang po sa internet ang average po na heat transfer coefficient dito. So, okay na po tayo doon. Yung sa thermal mass naman po ng wall, nag-take lang po ako ng average mass ng concrete. Then, dinivide ko by 100,000. Ba't ko dinivide po by 100,000? Kasi po, kapag hindi ko po dinivide by that, then incredibly slow na po ang ating simulation. So, parang ginawa ko po siyang 100,000 times faster para po mapakita, basically. Basta ginawa po siya mabilis. I'm not sure kasi po exactly sa ano niya eh. Tawag dito. Hindi po ako sure sa exact po niyang value. Sa yung actual mass po niya. At saka yung exact speed po. Basta po pampabilis po tong over 100,000. Otherwise po kasi, ang makikita niyo na lang po is a relatively flat na na graph. So same lang naman po din dito sa conduction. So, of course, ang wall geometry natin ay planar kasi it's a wall.
Same naman ang area. I used average thickness po. Yung thickness naman po, ayun yung kapal. Galing lang po yun sa internet. Sinearch ko lang po. Kapag iba po yan, feel free na ibahin dito. And sa thermal conductivity din, iniba ko na din po. Which is, nasa internet lang po lahat to. Yung area lang naman talaga po, bali ang iibahin kung paiba-iba ng room. So, okay. Gets po ba yung ano? Gets po ba yun? Yung system? So far yung system so far. Gets po ba? Sige. I hope na naka-record to kasi ayun na nga, ito na yung explanation. Alright. So, tapos na tayo dyan. So, ayan yun yung system natin. So, paano naman yun sa ambient temperature? So, sa ambient temperature, may code po yan. So, simple lang naman. Ang ginagawa lang po natin is, ito po yung delta T po na temperature. Tapos, yung delta T po, I believe na-derive po siya sa equation po ng heat, which was MCAT, if I'm not mistaken. Parang about that. Tapos, basta po sa heat na equation, nakuha po ito, which is, ayan po ay yung delta T. So, yung delta T, ang ibig sabihin po ng delta T in this case is the temperature increase or decrease. So, ang inassume na lang natin is 100 watts kada isang tao, which kapag ginawa niyo po yung math, if you do the math, that's 100 over 120, parang mababa lang po yun. Wala pong calcu at the time. Kaya lang, basta slight temperature increase po yun. So, pinapagsama po yung temperature na nanggagaling po sa tao, tapos yung temperature ng ambience, tapos ayun na po yung magiging ambient temperature natin, which is ito po. Ito po ay temperature source. So, nag-give out lang siya ng constant temperature. So, wala siyang binabago sa temperature. Yung pagbabago ng temperature ay nanggagaling dito. Ayan. So, okay na tayo dito. Ito yung ating ambient temperature. So, paano nagana yung AC? Yung AC po natin, nagana po siya with a PID na system po. In layman's terms po, ang PID system ay system lang po kung saan ina-adjust po niya yung AC such that yung output po ng AC is yung desired na temperature. So basically, ang kinukuha niya yung error, tapos yung error na yon will be yung kailangan gawin or yung output ng AC para magbago yung temperature. So ayun lang po yung PID. Natune na naman po siya. So wala naman po kayong kailangan i-worry po dito. So ayan po yun. So yung ginagawa lang po ng PID na to, this PID controller is nag-a-adjust po siya ng value such that yung AC po is outputting heat para maging 18. So ganun lang po yun. Nalalaman po niya yon gamit ng error. So for example, pause ko lang similian. For example ay, ang desired ay 18. Tapos meron po tayong input po rito na 24. Then magkakaroon po tayo ng magkaka-error po tayo ng -6. Tapos yung -6 na yan, papasok po siya dito sa formula na to. Then yung formula na yan, mag-out siya. Mag-output po siya ng value po rito. Tapos yung value na yon, ayun po yung magko-control ng ating air conditioning unit. So that's yung air conditioning unit. Okay. So dito naman po tayo sa part na to. So ang ginagawa lang po nito is chine-check lang po niya kung may tao o hindi. So kunwari nagkaroon ng tao. Kapag may tao, gagana na po yung ating PID. Kapag walang tao, the temperature control is off. Tapos papatay na po yung AC, meaning na ambient temperature or wala na po talagang wala na pong heat na binibigay ang AC sa system. So wala pong mangyayari po. So parang tatas po yung temperature, which I think makikita po siya dito, yan. So kung nag-refer po tayo sa graph na to, so ito po yung sa part na to,
yan, nataas po, ayan po yung itsura pag off. Kasi wala pong heat transfer. Yung system, nag-reach na po siya sa 30 degrees Celsius because, na po, walang tao. Tapos kapag nagkaroon ng tao, gagana na ulit yung system. Ganon. Yan. So, ganyan lang siya. Yan yung ating system. Tapos, ayun na po yun. So, separate po naman siya. Meron po tayo sa rooms tsaka sa basketball court. The only difference po sa basketball court is mas malaki yung area. Ayan. Ayan po. Yan lang po naman. I'm still assuming po that the walls are made of concrete. Ayan. Tapos, eto na po yun. That's the system talaga po. Ayun system. So, to summarize po, yung SCADA system, ayun po yung pang-control po natin. Tapos, ang ginagamit po dito is thermodynamic system po with a PID controller for an AC para sa pag-a-adjust. So, ayun lang po yun. So, that is the system. Sige. Pasensya na, medyo nagtagal. So, diretso na po tayo kagad. I'm hoping na recording kasi alam kong may time pressure din. So, sige, si Paul na po, i-discuss na po niya yung, yung FDAS system. Sige. Lighting system pala muna po. Medyo nagka-technical difficulties yan. Sige po. Wait lang ba? I-present ko lang pa screen ko. Ako muna mag-explain. Kaya siya mag-represent, ako mag-explain ng lighting. Tapos siya na po yung pagpapakita po sa occupancy system. Ganun. Okay. Sige, boss. Ayan. So, ayan po yung ating lighting system. So, as you can see naman po, na yung SCADA po natin nasa bottom left. So, ayun lang po yun. Sa circuit naman po mismo, may makikita po kayong two parts. Yung isa is a rectifier, which is nasa taas. And yung isa po is yung ating output na voltage, which is ito talaga yung meet natin. So, ang ginagawa lang po ng rectifier is para lang po i-simulate po yung pag-power po natin ng microcontroller. So, pwede naman pong hindi nyo na po pansinin yan, although nilagay po namin for the sake of realism. So, ayan po yung nagpa-power po ng microcontroller po. Kasi po, low voltages lang po ang kaya ng microcontroller. Ilan ba ito, boss? 12 volts, no? Oo. Sige. Yes. Ayan. So, makikita nyo naman po rito sa ilalim is yung ating circuit. So, ang load po natin or yung voltage is 220 volts at 60 Hz, which is ayun po yung standard sa Pilipinas. Tapos sa loob po ng attenuator is isang voltage divider po siya na circuit. So, basically, yung voltage divider na lang yan, ang output niya is 25 volts. Pwede nyo po i-check ang formula if you wish, pero ayan lang po yun. Ang output niya is 25 na volts. So, reduced po yung ating voltage. So, magdidim siya. Ngayon, titingnan po natin yung sa logic. So, simple lang naman po yung logic dito. Basically yung logic po dyan, titingnan lang po kung may occupant o hindi. Ayan po sa code na yan. So, pwede nyo pong i-modify yung code dyan. Although may set na po na schedule na ginawa po dyan. So, yan, may comment po dyan. Kita nyo po. Ayan po is sample po na schedule. Doon po sa kulay green na text, ayun po yung time niya talaga in PM at AM. So, ayun po siya, 7 to 8, 8 to 9. Tapos makikita niyo po na may occupancy output on the left side ng comment. Ayan po yung nag-represent kung nasa room po sila o hindi. So, pwede niyo pong ibahin yan by double-clicking po doon sa function na to, then changing yung value from, changing yung occupancy value. Ayun. Ganun kasimple lang naman po siya. So, doon po yung schedule ninyo. So, ano ba naman po itong kilowatt hour chuchu-chuchu na yan?
Yung kilowatt hour na yan, essentially naman po, is 2 cases lang naman po. Since 2 cases lang siya. So, yung isang case, 100% ang power. And the second case is 25% yung power. By doing some math, mako-conclude natin na kapag 25% lang po ng voltage, then you will only get 1/16 ng original power mo. So ang ibig sabihin noon, kailangan lang po natin i-divide by 16. Kaya po may division operation po doon. Ayan. So doon naman sa switch, yung switch na yon, which is yan, nag-check lang naman po siya kung occupied o hindi. Kung occupied, ang gagamitin po niya is yung divided na power. Tas kapag kapag hindi pala occupied yung 1/16 ng power, then kapag siya ay occupied, ang gagamitin po niya is yung full power po. Tapos yung full power na yan will move through a moving average na function. Yung moving average function na yon takes an average po every 24 hours. So, ibig sabihin, for the first 24 seconds ng simulation ninyo, since 1 second is equal to 1 hour sa simulation namin, 0 muna po yung magiging average power ninyo. So, you will have to wait for that amount of time. Tapos yung sa voltmeter naman po, pinapakita lang naman po on this scope kung ano itsura talaga ng waveform natin. Tapos yung sa manual switch po, sige, I will let Bren explain na po and demo. Then siya na din po sa occupancy. Sige, boss. So, arin pong voltmeter, di ba makikita natin yung itsura ng kuryente. So, nandito po siya sa SCADA. Ito po. Then, yung manual switch, ayun nga po, self-explanatory naman yun. So, explain ko lang din po ang mga nakasulat dito dahil may binigay po kayong specs sa amin. So, ano po kasi, ang gusto niyo pong maabot ay 300 lux pero yung bulb na po na binigay ninyo, ito lang po yung kaya niya. So, 7,600 lumens. So, limited siya by area. So, maabot niyo lang po yung 300 lux pag may 25 meters squared yung area. Nakita ko naman po na iba't iba po yung area ng room natin. So, I suggest na gamitin niyo lang po yung formula na ito. Kunwari, ang area natin ay 50 meters squared. Siyempre, magiging half yung value ng lux natin. So, magiging 150 lux na yun. So, sasabihin ko na, suggest ko, 2 bulb ang gamitin natin with the same system. So, ayun, kasi limited nga po siya sa 7,600 lumens operating at 48 watts. Ayan, tapos ito naman pong 1,008 watts, parang ito na po yun, para ma-accurately model na po natin. So, approximately equal naman po sila doon. Then, for, meron pa ba akong kailangan po ito? So, I think pwede na po tayo mag-move on sa, sa simulation. Ayan na po. Ayan, so running na po siya. So currently, nasa stadium 1 po tayo. Ma-zoom in. Well, ma-zoom in. Ayan. Ayan. Nasa stadium 1 po tayo. May pinakita naman po kayong sheet sa amin. Yun na po yun, yung kilowatt hour dito. So pinag-add lang po namin. Di ba may by floor po tayo. Pinag-add na lang po namin lahat ng kilowatt hour ng room. So, ang manual off switch ay naka-on. So, ibig sabihin may kuryente papasok. Ayan, nagka-calculate na siya. So, pause ko po muna. Papansin ninyo ay off, on, off, on. Kasi yan yung ginawa ni Boss Ashton dito sa code natin na parang nag-set siya ng time kung kailan may tao at kung kailan wala. So, ayan. Kita natin. Ayan. Tapos pag tumaas na siya, magiging occupied siya dito. So, sana na-catch niyo yun. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ayan. Then, pag nag-decide tayo na mag-off switch, yung automatic na off switch, bumamatay yun, 0. Para yung 25%, ito yung 100%.
Tapos papansin niyo rin po, pag 25% ganito ang ilaw, tapos hintayin natin mag 100% ulit. 100% na, ayan, kapag 100%, lumiwanag na po yung ilaw. Then, ulitin natin. Mag-change naman tayo ng room. Ng floor pala. Ayan, pag nasa first floor na, ayan, di ba naman po yung kilowatt hours na lalabas? Average power pala, kilowatt. Pero same ano pa rin, same concept pa rin. Yan, 0, unoccupied, occupy, gano'n. Tapos pag in-off na natin to, mamamatay na siya, hindi na siya 25%. So, malinaw po ba? I think, na-explain ko na naman po lahat. Okay, sige. So, di ba, meron po tayong occupancy dito. So, gumawa rin po kami ng occupancy system. Kung paano nagbibilang ng sino napasok, sino nalabas. Tapos, buksan ko lang po. And, ayun, explain ko rin po pala. Meron po kasing limitation dito kami na-encounter sa MATLAB. Kasi yung system ng circuit na in-encounter ni Boss Ash, na ginawa ni Boss Ashton, kung mapapansin nyo, may tinatawag po kasi tayo solver. As the name itself implies, ito yung nagsosolve na kung anong magiging values na signals natin. Dito, sa circuit ni Ashton, kailangan continuous po yung ating solver. Meaning, at all times may data. Pero dito sa akin nagawa, dito sa PIR-based, yung pagbabasa ng occupancy at kung ilang tao sa loob at nalabas, kailangan po yung discrete. Yung babasa niyo, fixed step discrete. Ang reason, kasi actually in real life, pwede siyang maging circuit. Like yung may mga circuit elements na katulad nito. Pero dahil medyo matrabaho na po yun, hindi na kaya ng oras. So minodel ko lang po siya gamit yung MATLAB. Kaya kailangan niya po solver discrete. So ano ba ang PIR sensor? So ang PIR sensor ay ang tinatawag natin na stands for passive infrared sensor. Ito po itsura niya. Nakita ba? Wait. Wait, so... Yung yung pa rin. Sorry po. Hindi pala nakita. Entire screen pala yun. Sorry. Wait. Yan, balik lang po ako sa point ko kanina. Ari po, naka-discrete time po yung solver niya. Tapos itong isa. Kasi ba yun? Tapos itong kay Boss Ashton, naka-continuous po, yung DAE. Continuous po yan. So, hindi po pwedeng pagsamahin, nag-error na po siya. So, ang wait, balik na tayo. Yan, dami. Yan. So, ang PIR stands for passive infrared. Ang ginagawa ng sensor na yon, itong itsura, ay nagsasend siya ng infrared lights. So, sabihin natin, ito yung unang infrared, ito yung pangalawang infrared. So, pag nag-cross si tao dito, madedetect yung PIR sensor natin. Pag nag-cross dito, magdedetect. So, sa system po natin, kailangan natin ng dalawang PIR sensor. Ayan. Kumbaga, dito naka-point yung isa. Then, dito rin naka-point yung isa. Bakit? Para malaman natin kung entry or exit. So, kung dito una nag-pass, tapos dito sunod, ibig sabihin entry. So, pag ito naman, dito na una, then ito yung nasunod, ibig sabihin exit. So, ayun, yun yung minodel ko sa MATLAB. Hold on. Ito. So, ito. Yun. So, pag kinilik natin itong entry, para masisimulate na natin na nauna yung sensor A, tapos ito, nauna yung sensor B. So, paano ba ito i-explain mo na? Ang ginagawa nito, pag detect ng sensor, naka-detect mo na yung PIR sensor natin. Sabihin natin pulse A. Magbibigay siya ng isang pulse. Ayan. Tapos, syempre, dadaan din siya dito sa pangalawang
yung tao dadaan dito sa sensor B. So, magbibigay din ng pulse yung sensor B. So, sa entry condition po muna tayo. So, ang gagawin ko, kailangan ko munang i-detect kung kailan nagkaroon ng edge. What I mean is, yung edge ay kung kailan nagsimula yung signal natin. Wait. Drawing ko po para mas madaling makakita. Ayan. So, di ba magsasend ng signal yung ating PIR sensor? Tapos, dito sa point na to, ito yung tinatawag nating positive edge. So, kailangan niya magbibigay siya ng pulse pagkatapos ng edge. Bakit? Kasi merong delay ang pagpasok from sensor A to sensor B. So, ang ginagawa nito, sasabayan ng delay ng edge yung sensor B. Yun, kasi, di ba, magbibigay rin ng pulse yung sensor B natin. So, sabihin natin, itong orange, sensor B, ganito. Nagsabay sila. Then, ang ginagawa nito, itong entry condition, ang tinatawag dito, AND gate, AND, as in, ano ba yan? A and B. AND gate, yan. So, magbibigay lang siya ng on signal pag parehong buhay sila. Tapos, ayun, magbibilang na siya. So, ginagawa nito, detect niya lang kung anong AND gate yung nabuhay. Tapos, detect niya kung nag-entry, ilang tao, tapos kung occupied na. Siyempre, dito naman sa exit condition natin, it works the other way around. Di ba, sensor B muna yung mauuna. Tapos, i-delay natin yung sensor B para sabayan yung ating sensor A. Ayan o. Tama. Ano yung signal ng sensor A, tapos ano yung signal ng sensor B na nakadelay. Ayan. Tapos, pag nabasa ng code na to, yung exit pulse, magma--1 siya sa count. So, clear pa po ba yan? Clear naman po yung explanation bago po tayo mag-move on sa simulation. Ayun. Sige. Thank you po. Thank you. Then, magsimula na tayo sa simulation. Ayan. So, punta tayo dito. Pag kinilik natin yung entry, sisimulate niya na may pumasok na tao. Ayan, pag umilaw na yung green, magbibilang na siya. 1. Pakita natin yung nangyari sa signals natin. Ayan. So, yung yellow, yun yung ating delayed edge. Ara yung blue, yung sa sensor A. Sensor A, yan, yung edge, i-delay niya para masabayan niyo yung sensor B, yung green. Ayan. Tapos, yun na, bibilang na siya. Then, continue natin yung simulation. Pag kinilik natin yung exit, iilaw to. Ayan. Tapos yun, nag-1. Then, pakita lang ulit natin. Dito, sa pangalawa, ara yung nangyari sa entry. Sa exit, yung sensor B naman yung yung detection B na signal. Sensor B, tapos nilagyan natin ng delay yung edge niya. Tapos ito yung edge niya, yung orange, delayed signal B. Nasabayan niya yung sensor A. Ayan. So, ganun po gumana yung ating detection at occupancy. So, in real life, ang magagamit natin ay yung edge detector circuits, then yung AND gate na mismo. Wait, papakita ko po yung itsura. More LS. Ayan. Kung kailangan nyo po, baka kailangan nyo sa budgetary requirements. Ganyan. Ganyan po ang itsura. Tunay silang cheap. Tapos, ayan. Yun lang. Parang combination lang sila ng gates. Pero, ayun. Kumbaga, sinasabi ko lang po, ito, minomodel lang yung mga electrical components. Tapos, as a whole, itong system na to, ina-emulate niya lang yung ginawa ni Boss Ashton dito sa occupancy. Kumbaga, pwede nating ilagay sa place nito yung occupancy. So, ayun. Yun lang naman pong madidiscuss ko sa lighting system at sa detection system.
May question naman po. Question po ba? So I think malinaw naman po. Ayan. Kung malinaw naman po, pwede na tayong pwede na po tayong mag-proceed sa FDAS. Ayan. Sige, ikaw na po. Thank you po. Ayan, pakinig po ba ako? Yes, boss. Ayan po. So, ito lang naman po yung SCADA po para sa ating FDAS. So, basically nga po, according sa inyong request po, is 6 nga po yung rooms. Bale, ito po, meron po tayo ditong room 1, 2, and 1 to 6 po. Tapos, ito po yung buttons. Ito pong buttons, nilagay ko po dito para lang for simulation purposes po to, na halimbawa pag prines po to is ayun nga po parang magkakaroon ng to simulate na may fire doon sa specific room na yon. Tapos dito po sprinkler status. Na-discuss na din po before to ni Ashton, pero ito nga po dahil para lang po yung malinaw ulit is ito po yung syempre po pag nagkaroon tayo ng fire, automatic fire, para ma-prevent yung fire na yun, meron po tayo ditong sprinkler. So ayun, as long as may fire po, mag-unload po tong sprinkler natin ng tubig. And as you can see, ang naka-default po sa ating sprinkler is 100% sa ating display. And as well as po dito sa ating alarm status, kung saan inverse naman po na 0% sila ang default, and nakadepende sa kung gaano katagal at gaano kadami yung apoy. Ganun po, ang naka-percentage base po to. Pero basically sa taas ng percentage nito sa pagtagal ng alarm or sa paglakas ng alarm. Ganun po. Tapos, ayun po, dito po text display. But this is just to present po in a text output po yung ating yung kung saan may fire doon sa ating mga rooms. Bale, depende po kung alin ang ipe-press natin dito sa mga buttons na to. Yun po yung magpe-present dito. And as you can see, since wala naman po tayong pine-present, hindi pa naman natin na-simulate. By default, walang fire pa sa mga rooms natin, and all greens yung ating status. And no fire detected at all rooms yung makikita natin sa text display. Bale, for load simulations naman po, ganito lang po yung ginawa ko. Bale, status display na lang na po yung naging niya, na kung saan may two scenarios kung saan pag may fire na na-detect yung mga fire sensor natin, bale ang magdi-display sa ating status display is normal operation po siya. Basically, may kuryente dun sa room na yun. And ito po. Tapos pag naman po may na-detect po na na fire, basically 1 yung state. May ito po kasing block na to is multi-state, kung saan pwede kang magdikta depende sa kung anong i-input mo na numbers. And basically pag 1, which means may fire, power cut po siya, kung saan automatically mapuputol yung power dun sa specific rooms na yun. Yun po. Tapos dito naman po tayo sa may circuit po dito. Ayun po. Ito pong yung output po ng ating mga fire status or fire sensor natin from our circuit po is connected po siya dito sa ating input na to. Kung ano yung output nito, yun din po may input nito. Then lahat po, for all rooms po yan,
Tapos, papasok lang po siya sa ating multiplexer para po ma-combine siya and as a vector. Tapos, meron po tayo ditong MATLAB function kung saan basically ang sinasabi po nito is as long as sa rooms na yon, as long as greater than 0 yung nade-detect niya na fire doon sa fire status, kung which means na may apoy pa doon sa room na yon, mag-output po siya ng 1, which means na meron pang apoy, and dito po siya ito po yung magiging output niya, and naka-output po siya as ito po pala super pa din. I mean sa po to, sa text display, kung saan yun nga po, kung anong room yung naga-output ng 1, yun yung i-display nito, fire detected at room, or kung saan man. Halimbawa ay may fire na detect sa room 1 and room 2 kasi nga greater than 0 yung sa status nila. Yun po yung lalabas sa ating message kung saan fire detected at yung specific room na yun. And sa po na to, kaya naman niya po kahit pagsabay-sabayin yung multiple rooms. Bale, in this case nga lang po, pag sa simulation po, ang buttons po kasi nabalik po siya. So, pwede naman po sigurong iset dun po sa yung fire start para lang po mapakita na pag may room, kahit magsabay-sabay sa 6 na room, kaya po ito. And dito naman po, pwede naman pong ma-edit yung visual design nitong kung hindi po magkakasya, kasi nga po pag ang display po kasi niya ay fire detected at room 1 and room 2 and room 3. So para lang po kung gusto niyo pong paliitin or palakihin yung visual design ng text display natin, na-edit naman po yung size ng text. Ayun po. Yan, pwede naman po natin in this case, nilakihan ko nga lang po para lang po mas maganda siya sa presentation. Pero pwede niyo pong baguhin yung size ng text depending sa inyong gusto po. Ayun. So, may tanong po ba bago mag-proceed tayo sa simulation? Yan. Bale, mamaya po pala may i-add si Boss Aston dito po sa sa more in-depth explanation para sa ating subsystems na circuitry ng per room. Ayun po, bale, simulate na lang po muna natin. Opo. Ayan, as you can see po, nakaset by default 100 and 0 yung ating alarm and yung ating sprinkler and alarm respectively. Tapos pag nag-click tayo ng button, ayun, fire detected at room 1. Tapos since buttons by default by its nature ay nabalik po siya. So medyo mahirap po pag gusto nating pagsabay-sabayin yung 6 by pressing the button alone. Kaya po pwede nga, as I've said earlier po, pwede nyo pong iset dito doon po sa fire start para po kung gusto nyo pong i-simulate yung 6 na rooms na magkakaapoy lahat. And then po, balik po ulit tayo dito. Wait lang, lag yung laptop. Pero ito po, ayan. As you can see po, yun nga pong sa sprinkler, pag press tayo ng button, ayan, nag-ano naman po sa kanya yung sa display, and ayun po, nababawasan po yung ating sprinkler. Ayan po. Tapos dito naman po sa ating alarm status naman po is, ayan, halimbawa po mag-press tayo sa room 3.
Ayan po, na taas yung value niya and in percentage form. Pero basically, yun po yung tagal or lakas ng alarm. Tapos dito naman po sa power on loads naman po natin. Halimbawa, mag-press po tayo sa room 6. Yan po, may ano sa ating room status. Wait lang. Nilalag. Ayan po, power cut. Which means na pag may apoy, nag-automatic na cut yung ating power dun sa specific room na yun. And yun lang naman po para sa aking part. Bale, ito po, si Boss Ashton po ang magtutuloy para doon po sa in-depth dito sa circuitry dito po. May tanong po ba? Ayun. Wait, sorry po. Ano po ulit, yun lang natitagin. Yan, nagtag ko naman. Ano po ulit? Paulit po. Yes po. About po dyan ay, wait lang po, galag ang aking pwede naman po siyang ma-modify dun po sa, ano po bang tinutukoy nyo, yung pagbaba ng mismong, dun sa mismong simulation time. Kasi po kung sa simulation time, pwede po nating iset sa more, tawag doon, slower phase po yung pagbaba ng ating sa akin lang pong nakaset po siya as 1 second yung sa normal yun po yung default na simulation phase ng pero kung gusto niyo pong mapakita yung slower phase ng pagbaba ng sprinkler, pwede man po siya. Wait lang po. Pinipindot ko lang po yung simulate naglalag. Ayaw niya Ako na boss. Papakita ko sa kanila. Sige, ipakita mo nga, boss. Ayaw ito po kasi yung tinutukoy ni Paul. Hintay lang po. Kaya kita na ba? So ito po, tingnan nyo po ang aking pointer. Dito po yung simulation pacing. Ayan. Ibababa niya lang po yun. Para sa simulation. Ayan. Baka po kasi yung kay Paul naka 1 mas maaga. So, sinasabi na rin, 3 seconds per 1 second ng simulation time ang nangyayari kaya mabilis. So, ayan. Okay, sige. Pre-present ko na yung code real quick. Ako na, Paul, mag-present. Ayan. Okay. So, hindi ito yung full na kaya lang largely unmodified naman yung code. So, ito yun. Ito po yun. Ito lang naman po yung code na yan. So, meron tayong 4 codes na nag-work dito. So, papakita ko na lang po ulit. But, para lang po mapakita, yung ito po, this will be yung sprinkler water. So, may sinabi si Paul na pwede i-modify. Yung simulation time pwede din. Alternatively, pwede din ibahin dito. So, ito lang yun sa water level na yan. So, isa-isa ko may papaliwanag. So, ito yung sa water level. Yung water level natin, sa pinakasimula, at the very start, is lang po siya. Ang initial value na is 100 po. Which is makikita dito. Ang initial condition niya is 100. Yung 100 na yan, papasok po siya dito. Tapos,
magche-check po siya kung bukas ang sprinkler. Kung bukas ang sprinkler, which is ito yung code na kanyang ifa-fire, which is ano po, this code specifically is simply a line equation, which is y equals mx plus b. Ayun. Parang ganun po yung kanyang form. Kaya lang, ang ating m in this case is ito. Kasi ang mangyayari, para mag-decrease siya ng 3 every time step. Parang ganun. So, ayun yun. Ito yun. Nag-decrease siya ng 3 every time step. And if wala na, di buhay ang sprinkler, magdadagdag siya ng 1% kada time step or kada second. So, ayun yun. Yung sa sprinkler naman, ito pala muna. Yung sa fire level naman, ang ginagawa naman po niya, chine-check niya muna kung may fire start. Kung may 1 sa fire start, which is I think kapag nag-1 ang fire start, adi magdadagdag ng 25 percentage points. Otherwise, i-maintain natin ang fire level. So ayun lang 'yun. Ayun lang po ang logic doon. Dito naman po sa room number, pang addressable lang po 'yan, which is nagamit nga naman ni Paul. Tapos yung sa warning text is na-integrate na din doon. So ang sprinkler naman, actually, yung sprinkler, meron siyang delay na system. So, pag tinignan po natin ang code na to, standard code lang to. Right? Ayan. Ang ibig sabihin nito kasi, kapag mag-fire yung delay na to, if there is a case where wala nang tubig at may apoy pa rin. So, ang gagawin ng delay, magsiset siya sa 1. So, ibig sabihin, kapag 1 yung delay natin, yung delay function active na siya. So, ang ginagawa lang naman po nito, essentially, is as long as yung water level is not equal sa 100, tuloy pa yung delay. So, hindi siya mag-sprinkler on. Ayun po, kapag delay ay 1, yung sprinkler ay 0. So, delay is 1. Tapos kapag 100 na yung water level ulit, na ulit siya. Magkakaroon na ulit siya ng ano bang tawag po dito? Ng sprinkler. So papakita ko lang dito. Same naman po yung principle din po rito. Iba lang po yun sa UI. So give it a moment. Mabagal tagal yan. So, kunwari, may apoy, tapos, try natin patayin siya, like yung water level will be hindi na possible. Ito po yung fire level natin. Ito po yung sprinkler natin. Ayan. Yan. As you can see, pag namatay yan, hindi mapapatay ang apoy. So, yung apoy na pa rin, still raging. Kaya lang yung sprinkler, hindi siya nag-trigger kahit may apoy kasi hinihintay niya na maging 100%. Pwede natin siguro bilisan ng kaunti. Ayan, kita niyo po yan. Ayan po yung pang speed control. Ayan, tapos pag pwede nang tagalin ng apoy. Ayan. So, pwede siyang mas mabagal, pwede mas mabilis. Ayan. Ayan, basically, ayan po yung system natin. So, it's pure code. Pure code. Kaya lang, kung gagamit po kayo ng ganito, ang pinaka-likely na gagamitin nyo po rito, note na lang po is thermistor po at saka po microcontroller. Any kind. Usually, ang ginagamit ay, tawag dito? Arduino. O kaya ESP32 and whatnot. Depende na lang siguro po sa pagpa-price ninyo po doon. So, ang kailangan lang po dyan is microcontroller. So, ayun lang po yun. That's the code. So, ayun yung pagsisimulate ng fire levels. Tapos, ayun. Remind ko lang po na ibibigay lang namin yung files kapag nakasend na po sa GCash. So, ayun naman po yun. Yun po yun. Tapos,
Um, ano pa ba? Ayun na lang, actually. That's pretty much it. Boss, ano pala, wait. Sige. Yung may kailangan bang i-install na file sila? Disclaimer lang po, kailangan po natin ay MATLAB R2025B. Kasi pag lower version po, hindi po mabubuksan yung files. Kasi kailangan po natin i-install ang Simulink at Simscape Electrical. Ano ba yung sa iyo? Mas kailangan ba yung ano yung sa thermodynamic? Meron ba? Simscape lang. Basta meron naman po yung Simscape doon sa package. Sa package manager nun. Ayun lang, boss. Sige, ayan po. So, may tanong po ba kayo sa system? Okay naman po yung nagawa po namin. Okay naman po siya. Kasi yan, I believe papakonsult niyo po yan. Tapos papakita sa prof. Anyway. Yeah. Yes. Sa lighting po ba yun, no? Yun sa HVAC, hindi na po, actually, I would have to note, di na namin nasama yun sa HVAC kasi parang I wasn't sure sa computation ng horsepower. So sa lighting energy efficiency, yun nagawa namin. Unfortunately. Sa HVAC, wala po. Pero ano pong tanong niyo po sa lighting system? I mean, pwede naman po siyang lagyan ng power. Wala namang problema. Pwede, ang counting addition na lang siguro before sending yung final file. Kasi ang problema kasi po, dun sa power consumption kasi, is ideal po siya na AC. Tapos yung ating power consumption nanggagaling po sa heat, which is in watts. Since ideal po siya, yung power, pwede siya mag-spike dramatically. Nakita nyo na po yun sa graph doon sa temperature. Doon sa temperature, yung biglang nag-dip yung temperature. Di ba po? Ang nagsisignify yon na ang PID gumamit siya ng a ridiculous amount of heat transfer para makabawi basically. Since nagmo-model ng totoong AC, hindi pwedeng ma-model yung power consumption kasi yung heat is ideal. So basically, what I mean by that is kapag kung gusto niyo naman po, pwede naman po kami maglagay ng para average power. Kaya lang ang makukuha niyo pong mga readings ay medyo mataas, I guess. Or yung average po is ridiculously high. Parang ganun po. Hindi po nakalagay yung consumption. Kasi yung consumption po, although if you want to know yung consumption, makikita nyo po yun sa, present ko po. Sa HVAC. Ito. Sa consumption. Ito po yun sa consumption basically. Kung gusto nyo malaman ng consumption, nandito yon sa output na to. So, ang gagawin ko na lang siguro, ayan, ito po yun. Ito po yung magiging consumption po. So, wait lang. Sandali lang. Gagawa lang po ako ng sample lang. Siguro kapag transfer na namin ng files, will include lahat ng ganito. Ito, power use. So, kunwari dito, hold on, medyo nagkaroon ng lag spike. Ganyan usually.
here, tas ito. Yan. So ito yung ating power used. You know what, para mas mabuti kung sa isang ano na lang pala para makita yung output niya dito. Yan. Okay. So, kunwari, let's simulate. Makikita nyo din dito siya, but gagamitin ko yung scope. So, I'll start dito. Ito. Walang kayo, I suppose, yung average pwede din ni-compute, but for now, sige. So, ganyan. So, since walang tao, ang ating expectation is walang heat transfer. So, makikita natin dito sa graph na to, 0 ang heat transfer. Tapos, yun yung wattage used. 0 watts used dito. Tapos, wait lang. Hindi ko makita yung button. Yan. Pag nagkaroon na ng tao, ito na yung kanyang kanyang wattage. Ayun. Ito po yung watts. Ayun, nag-drip po yung watts. Like yan. Nag-ano na siya. Negative 200 watts. Kunin niyo na lang po yung absolute value. So, what I mean by that is tanggalin niyo na lang po yung sign. So, magnitude. Wait lang. Ano ko papakita ko yung presentation? Yung graph. Wait lang. Ayan, this one. Ayan, sorry. Ayan, ito yung power consumption. Makikita nyo. I will just, yan. Ganyan, ganito po. Bali, ito kasi po yun. Ito yung issue lang. Kasi magkakaroon siya ng spike dito. Magkakaroon ng spike siya. Then, after noon, siguro if you ignore the spike, ito po yung power consumed. So, pause ko lang. Ito. Ayan. So, pansin nyo po, ayan, ito ang ating AC, yung kulay blue. Ito yung ating temperature. So, ito yung power. Tapos yung power niya, nag-droop down siya until umabot siya ng about 220 watts. I think nag-stabilize na siya at 220 watts. So, ayun yung power na ginagamit dito. So, siguro, pwede nyo na lang po i-generalize. Like, kapag nag-stabilize at 16 degrees Celsius, then ito pa yung power na kailangan gamitin, so on and so forth. Ang recommend ko na lang, ignore nyo na lang po itong dip na to kasi I think it's a really large number ata po. Ayun, about negative 700 kilowatts, 7 kilowatts yun. Which is, of course, hindi naman yun yung behavior talaga ng ng ating aircon. The moment na nagsimula siya is actually dito lang sa point na to. So, ayan. So, ito yung power consumption po. Basically, ito. As for yung sa rating po, kada AC, I think nakabigay po kayo ng files doon. I don't think kasi, kaya na po yung magbabago po noon, which is, papakita ko po, wait lang. Since, pwede naman po siyang expandable, copy-paste lang naman po siya, I would like to show yung screen ko naman ulit sa simulation. So, I'll just show the whole screen. Kaya na lang po yung mag-adjust accordingly, I guess. Depende po sa unit. So, for example, dito, ito po yung ito po, sa PID po siya babaguhin. Ayan. Makikita nyo po sa saturation na ang kanyang upper limit at lower limit ay infinite. Kaya lang gusto natin ay may limit. So, kunwari, ang maximum natin na power is mga mga 200 watts or 300 watts. Hindi, gawin natin 300 watts limit tapos negative 300 watts limit. Depende po sa unit. I-convert nyo na lang po ang horsepower into wattage kasi ang output po nito is in watts. So, kunwari, ayan. So, nakalimit na siya. Tapos, if I start the simulation again, from the start at 0, ayan. Ayun naman po, I don't think, I'm not sure about the average kasi yung average po na function which napakita sa lighting relies on a fundamental frequency. Yung fundamental frequency natin sa time was, our fundamental frequency was 24 for time kasi 24 hours. So anyway, so ayan.
Ganyan pa rin siya, standard stuff. Tapos kapag binuksan, mag-dip pa rin siya but like not as dramatic. Ayun. So, hindi kita yung wattage dyan. Kaya lang may dip din dyan. Dito. Ito. Dito po. May dip pa rin siya. Slightly. Kaya lang limited na lang siya sa 300. So, depends po yan sa, ano po, sa tawag dito, sa AC nyo po. So, dito nyo na lang po baguhin. Sa double click nyo po, PID controller, then saturation. Then ito po, yung limits na to represent po yung wattage po. So, I guess yung upload po namin is kasama na po yung graph of power consumption. Okay na po ba yun yung graphical representation of power consumption? Okay, sige. May iba po kayong tanong. Apart from that, ayun nga po, yung files po, we'll only transfer them nga po if, ayun, na bayaran na po kami. Yun naman po yung aming procedure talaga. Boss, yung sa lighting daw. Yung consumption, di ba nagawa mo yun? Yes, yung sa lighting consumption is... Bubuksan ka ba? Hindi, okay. Ano po ba yung tanong sa lighting? Yung ano po, kilowatts used po? Ayun pa po yun, yung sa lighting system in kilowatt hours. Ayun po yun. Meron, po na makakuha dik is chine-check. Shish, wala. What I mean by that is periodic. By periodic, I mean na chine-check niya every 24 hours. Ha? Nawala ng internet. Nawala. Ulitin mo sa simula, boss. Okay, I'm sorry. I'm sorry guys na the internet died. Wait lang. Punta ako sa... Okay, anyway. Meron po kaming average na power consumption po. Pag nakita niyo po yung comment ko rito, here, doon sa right, sa in-call messages, doon sa message box, may calculations po doon na pwede nyo pong i-perform para makuha yung power save. Kaya lang, if you want yung average power, nasa simulation po siya mismo. Bukas pa ba yun, Ben? Pwede mo ipakita. Sige, boss. Wait lang. Meron po siyang average power. The reason kung bakit kaya namin makuha yun is because tinitake niya every 24 seconds. So, ibig sabihin, ang power consumption natin is based on time. Unfortunately kasi, accelerated po yung FDAS natin. So, mapapakita lang po natin is yung sa FDAS, sa HVAC, accelerated time. So, hindi accurate po yung ating magiging kilowatt hours. However, dito, accurate siya per hour kasi. So, ayan. So, makikita nyo, pag sinimulate nyo, press mo nga, boss. Makita mo yung average power in kilowatts. Kilowatt hour pala po yan, by the way. Naka-kilowatts lang kasi yun yung unit. So, that's the average kilowatt hour in a 24-hour period. So, pag nakita niya yan, kung kaya mo, Bren, i-accelerate mo ng konti. Para mag 24 seconds ka agad. Kasi, so basically, sige, yan, okay na yan. Pag after 24 seconds, pansin niyo po yung T equals sa ilalim. Ayun na, T equals 11, 12, 13, 14. Ayun po. Kapag, nag-pop na yan, sa bottom na yan, ayan po yung average power. Ayan po yung average power consumption nyo po in a day. Yan po yung kilowatts niya. So, pwede siyang, ayun po yung data ninyo po. Ayun po siya. Ayun yung sa kilowatts. As for yung kilowatts naman po sa HVAC, unfortunately, mabibigay lang po talaga namin na with a certain degree of accuracy
sa pagpa-power usage is yung graph nga po. So masasabi na ang magagamit niya is 300 watts, so on, so forth, depending on your AC model. Sige, okay, yun na yun. Okay na yun, Brent. Thanks. May mga tanong pa po ba? Para namang wala na naman tanong. Ayun, I hope naman naka-record na. Tapos, if may tanong pa po kayo, pwede naman po mag-PM. Hopefully naman po yung recording will suffice as an explanation. Though, if meron talaga pong tanong din. Yes. Sa AMS po, hindi po kaya na makita yung energy consumption po ng without BAS and with BAS po. Ano po, ang consumption nyo po without without EMS po is yung constant na sum lang po. Which is ito, yung 16 kilowatt hours na depende of course sa floor. Nakasum kasi po yun sa lighting. So it depends on the floor. Pero ang gusto niyo ba po is parang nakalagay po parang may result parang X amount of power saved. Ganun po ba? Kasi yung wattage po na kunwari 16, ayun po yung summation. So ayun po kagad automatically, ayun na po yung power niyo po without EMS. Tapos yung 6.6, ayun po yung power with EMS. Tanong Parang sige. mas okay po sana if merong simulation or result po nung energy consumption po nung dalawa. Sige, no problem po. Sige, dadagdag na lang po din namin. Sandali lang naman po siya idadagdag. So, ayun lang naman po. So, yung power consumption, makikita lang po siya by graph. Kasi nga po, unrealistic po yung magiging kilowatt hours nyo po kasi accelerated time po siya. So, hindi, ang pinaka-accurate lang is yung wattage used. So, ayun yun. Ayun. Wala na naman pong additional po na ipapadagdag pa or yung mga quick changes bukod sa wattage ng HVAC at saka ng yung comparison gamit ng sa comparison sa lighting system. Which one po sa HVAC? Yung sa table niyo po, sinamnang po namin yung lighting kada floor. Kasi po, represent na lang po namin yung entire floor po as isa pong summation po of power. So, ang ginawa lang po namin, pinagsama lang po namin lahat ng light sources, which is, di ba po, parang sa table niyo po may on the right na naka-highlight na yellow. Sinam lang po namin lahat yon and that was the representation of the floor. So, doon po nanggaling yung 16 kilowatts. Renound off lang po namin. Ayun po yung natipid or ayun yung result with EMS. Okay. May tanong pa po ba? Okay. Okay na yun. Sige. So, ayun na lang. Hintay na lang po namin nga yung bayad. Tapos, isasend na lang po namin yung file afterwards. So, ayun na lang po. Tapos, pa-take note na lang po rin sa kinoment po ni Brandon sa messages. Ayan po yung kailangan nyo po ma-install. Otherwise, hindi po gagana yung simulation. Ayun. So, yan, medyo nag-overtime na 7:30 na. So, I guess let's call it a day na ulit. So, thank you ulit po. So, ayun. Thank you po.